Hello po! Ayan, so nakikita niyo na naman ako dito sa kusina. Lagi akong nandito. Oo. So, naglaba ulit ako. Diba? Pero, meron pa rin natira. Ayan o. Hindi kaya ng powers ko. Pag napapagod ako, nahihilo ako. Kaya, tinigil ko muna. So, naglaba lang muna ako ng mga natira kong damit. Tapos, mga konting bedsheet. Konting tawag dito. Punda. So, yan is maybe bukas or next time. Tapos, laglag kami. Yung cat, oh. You're so cute. Lagyan natin siya dito. Feeling ko lalaki to eh. Nalaglag yung anak mo. Ayun, ngayon naman, chika ko sa inyo. Nagluluto na rin ako ng lunch namin. O, diba? Nagpahinga lang akong konti kasi nahilo talaga ako. So, alam na yung pagod na marites ninyo. Iba yung powerless. So, ngayon, magluluto ako ng sinampalukang kambing. Kasi, sadly, English yun. Sadly, nung nakarang araw, di ba biglang umaraw? Maaraw na po ngayon, tingnan nyo, nakikita nyo. Biglang umaraw. Tapos, biglang nailabas yung kambing. So, hindi ko alam na nailabas. Akala ko hindi pa. So, yung kambing kong lalaki, yung brown, yun ang kinatay na. Pinakatay ko na. Kasi, tawag dito, hindi na siya okay. Hindi na siya makatayo. Nangihina siya. Para siyang na mild stroke, ganun. So, one day, ganun ang nangyari. Tapos, nung, bigla namang naging okay. Tapos, kahapon, pinastol ko pa siya, okay pa siya. Tapos, nung kukunin ko na siya, bigla namang hindi na siya makatayo na naman. So, edi syempre, ang marites ninyo, worried na. Syempre, ilang kambing na rin yung nawala sa akin. 'Di ba? Tapos, biglang ganun na naman ang nangyari. Kaya parang nakakasad. So, sabi ko, kaysa naman masayang na din. Kasi actually, di ba nabanggit ko sa inyo noon nung magba-birthday ako, ihahanda ko talaga siya. Siya yung panghanda ko. Ito namang yung asawa ko, sabi niya, naawa siya. So, ako rin naman naawa. Pero kasi naka-ready na yun, pang birthday ko talaga. Napag-usapan na yun. Pero, dahil nga, napag-usapan namin ng asawa ko, na wag muna kasi nga, palakihin na lang kawawa naman. So, ayun. Pero, nung ito na, i-timing nga, din kasi kami nag-alaga ng kambing na maulan. So, hindi mo rin talaga yung bang maasahan na gano'n ang mangyari. So, di ba nga namatay anak ng kambing. Then, yung itong mga dire-diretso ang ulan talaga. So, hindi talaga sila nakakarawan. Tapos, kakain nga rin naman sila ng damo, basak pa rin. Kaya, yun, ang sakit talaga nila. And then, hindi lang na naman ako ang namatayan noon. Before nang namatay yung kambing kong yun, yung brown na pinakatay ko, may namatayan din dun sa kapitbahay namin. Isa din. Tapos yung isa na naman. So, ako, syempre, nag-advance na ako. Ayun, tsaka hindi na rin siya okay. Parang feeling ko, kung hindi ko siya pinakatay kahapon, ngayon, patay na siya. So, hindi na pakinabangan na rin. So, ginawa ko, pakatay na lang para makaulam yung mga dito sa amin, kami. So, ayun, napakinabangan din. Diba? Ano ko bash ha? Baka sabihin, kala ka ng kambing. Tapos, maulamin mo. Hindi naman. Alam nyo ha. Mahal ang kambing. Alam nyo yan. So, nagpaalam naman ako kay Pedro. Sabi ko, pasensya na. Pero talaga kasi naka-ready na yung nakatayin. So, inunahan ko na lang din na. Kasi hindi na siya okay eh. Kaya yan, ngayon, sampalok na yun. Sa sampalok na kambing. Nakatay ko na siya. Diba? Mapakinabangan pa. Well, sayang. Kasi nga, na-timingan. Ngayon, yung kambing ko, dalawa na lang. Yung dalawang itim. Nasad ako. Kasi, alam mo yun. Para sa akin ba ang mag-alaga ng kambing? Nag-e-effort naman ako Nag-e-effort. Pero yun nga, hindi mo talaga alam ang mangyayari. Hindi lang naman ako ang mamatayan ng kambing. So, expect mo na yan dahil ngayon maulan. Yun talaga ang sakit nila magtatai. Lamigin, di ba? So, ayun. Prepare ko lang itong sibuyas, bawang at luya. Kasi, ang ginawa ko, nilaga ko na siya lahat. Para, tawag dito, isi-separate ko yung ikakaldereta ko next day. Tapos, ngayon, yung iba sampalok para
Medyo malambot na siya. Maano naman siya eh. So, ayun. Ayan yung aking ginagayak. Tapusin ko lang po. Tapos, ito yung, ayan, pressure cooker ko na kasi anong oras na rin. Kaya, tapusin ko lang. O, diba? Kaganda ng araw. Tapos, tingnan mo yung labahin ko. Ayan, hindi ko pa masunog. Tingnan nyo, nilinisan ko yan. Diba, ang daming ano dyan dati. Nilinisan ko yun. Hindi ko yun aanuhin kasi ano yan eh, sagobi yan. Masarap yan pag nilaga. Sa mga hindi nakakaalam yan. Masarap yan. To. Kukunin ko yung ano niyan, yung bunga-bunga niya dun sa ilalim. O, diba? Nilinisan ko. Tapos, ayun pa, yun. Yun, saka yan, mga yan. Tatanggalan ko. Ito, kasi gamot to eh, ito. So, binawasan ko lang siya. Marami yan eh. So, ayun, di pa ako tapos. Tingnan nyo naman. Tapos, may palay pa doon. Kasi, nagbilad pa sila. Ayun. Marami pa sila ibibilad. Makikita nyo yung nakasako doon. Ayan. So, ang ganda ng araw. Sana timing to pag nag-ani kami. Kasi malapit na kami mag-ani. Hinihintay na lang namin yung matapos yung mga nauna. Kasi wala nga daan doon. Kasi tingnan nyo yung nilabahan ko. Diba? Meron pa yan doon sa kabila. So, ayan. Tapos, makita nyo yung halaman ko. Siyempre, ganyan talaga. Napuputikan. Kasi nga nagtatalsikan yung ano. O, diba? So, ayan. Napakaganda ng araw. Ipapahinga pa ako eh. Ngayon po, pupunta na kami, dahil papakain na po kami ng mga trabahador. Tingnan nyo po sila, nakapagbilad na. Kami walay pa. Nagbubuhat pa lang ng mga palay. Kalarka. So, ayan, nahatid na namin yung pagkain. Tapos, ito yung palay na galing sa bukid para ilagay sa kalsada. Ayan yung mga trabahador na nagbuhat-buhat. Buti nga meron sila eh. So, ayan, doon po manggagaling ang daan nila, kaputik. Tapos, tingnan yung mga suka, tataba. Oh, cute nila. Ang lulusog. Ano siya? Aso nung pinsan ng asawa ko. Nakauwi na rin ako. Galing nagpakain ng mga nagbuhat ng palay. Nakaban. Ano ba sabihin? Basta ganun na lang. Kasi malayo yung bukid sa kalsada. So, ang nangyayari, kumuha kami ng mga tauhan na pwedeng magbuhat ng mga palay, naaning palay. Gano'n na lang para mas madali. Kasi wala na rin dito, hindi rin uso yung kalabaw-kalabaw. Maganda nga sana yung kung may kalabaw lang, kaso wala na kaming marentahan or makitang kalabaw dito na pwedeng yun ang gagawin na lang. Kaso yun, medyo din kasi syempre mahal din yung tawag dito, bayad sa pasahod sa mga nagbuhat ng palay papunta diyan sa kalsada. Doon sa kalsada makikita nyo din lang kasi magbibilad din lang sila. Ako po siguro pwedeng pwede rin akong pero kasi nagluluto ako ng mga pagkain nila every lunch, tapos naghahatid ng merienda, gano'n ang nangyayari. So baka hindi ako makapagbilad. Kaya ayun, so sana bukas hindi umulan kasi ngayon hindi kami makapagbilad. Medyo ngayon okay ang panahon pero hindi siya yung sobrang init kasi naulan minsan. So ngayon naghahakot lang sila para mailabas sa kalsada para bukas in case na tawag dito mabilad na, naka-ready na doon. So, ayun, sana mabilad na kasi may bagyo na naman papasok. Yun ang problema ng mga farmer. Mga kawawa naman din. Tapos, ayun, sadly na naman, di ba, nakwento ko na namatay yung kambing ko na isa. Hindi siya namatay, kung baka pinakatay ko na kasi nga malapit na rin siyang And then, sumunod yung isa kong black na maliit din. So, isa na lang yung kambing ko. Pero okay lang din kasi hindi siya okay kasi unti-unti akong nabawasan ng alaga. Yung isa na lang. Tapos, okay siya kasi bago pa sila mawalan ng malay o namatay, ginagawa ko na lang na yung ipakatay para nga sabi ko nga para matikman din. So, pasensya na kayo sa mga nanonood dito na baka mag-bash nyo ako o magalit kayo na, yan kasi
nag-aalaga tapos kakatayin. Hindi rin po. Kumbaga, nag-aalaga po ako. Talagang tumatay lang. So, pasensya na po kayo kung may mga ano dito na, alam nyo na. So, ayun na nangyari. Pero, tawag dito, pero talaga walang magagawa. So, na-timingan lang talaga yung pag-aalaga namin ng kambing. So, ngayon alam ko na. Ayun, i-update ko na lang kayo sa pagbibilad namin ng palay. Bukas, kasi nga, sabi ko nga, hindi kami makapagbilad ngayon. Ang hirap ng araw, lalo may parating na bagyo. So, ayun, nakaanin. Importante, nakaanin na, nasa sako na. Hindi na siya yung, hindi na namin isipin na pag umulan o humangin, maababagyo. So, yung gagawin is, yun, pag umaraw bukas, half day lang siya ipapaaraw. Para, kasi parang na-over na rin siya sa init. Kasi nga dito, pahirapan ng schedule ng reaper. Sa mga, dito, mga farmer o mga nakakaranas ng ganyang pag-aani. Yung reaper kasi, yun na yung aani, hindi na po tao. So, na-explain ko na to sa inyo noon eh. Kaya yun, madalian na lang ngayon. Pero mas okay din yun. Kasi nga, pag taod ng maggagapas, 2 araw abutin, tapos ilang araw din yun, ilang tao din yun, tapos mahal, pakain pa ganun. So, yun. Sa reaper naman, hindi sila babayaran. Ang ibabayad sa kanila, hindi pera ang babayaran. Ibabayad sa kanila palay, depende sa naani. So, all good naman kasi naka 63 sacks kami ng ani. Ayan, so iwan ko lang kung magkano yung per kilo ngayon. I think, narinig ko kanina sa 23. Sana medyo tumaas pa mga 25 ganun. Pero 23 is good kasi noong nakaraan, nabenta lang namin sa amin 20. Meron pa nga 16 pesos per kilo. So, kailangan mapaaraw na namin siya para maibenta na namin siya ng ganong price. Kasi iba ang gastos, iba ang puhunan, sobrang mahal. Kaya, inaano ko din talaga yun. So, i-update ko na lang po kayo. Magpahinga muna ako. Napagod talaga maralis ninyo. Another day na po. O, diba? Medyo matagal-tagal yung vlog ko. Ngayong araw, goods naman po yung aming araw. Sana tuloy-tuloy hanggang mamaya. Kasi medyo maulap-ulap po. Kasi magbibilad kami ng palay. So, kailangan naming mag-ready. Ako, dati nagbibilad ako. Alam ko yung mga nanonood sa akin. Alam nila na nagbibilad ako. Pero ngayon kasi, ako ang mag-prepare ng kanilang pagkain. So, kailangan ako ang magluluto. Re-ready ko lang. Maglilinis muna ako dito. Kasi mamaya for sure baka nandun akong magbabantay ng mga magbibilad. So, wala naman masyadong gagawin doon. Kasi may mga magbibilad naman na. Magbantay lang ganun. For sure, half day lang naman. So, yun. Muna ako. Maglinis. Nag-iisa ni si Gracious. Sa dami nila, siya na lang natira. Tapos, ayan. Pinakawalan ko na rin yung mga pusa ko. Ayan si Luna. So, mag-isa na lang siya. Pastol natin. Teka na. Ayan, so nakaani na sila. Pero doon, banda doon sa may mga nakikita nyo brown doon sa may pagkano. Hindi pa, dito lang sa banda dito. So, ayan, ito medyo maluwang na yung pag-aanahan ng kambing ko. Marami na siyang makakain diyan. Kasi nga, pwede na siyang ang daming damo, pwede niyang kaikainin niya mga yan eh. So, dito pa sa part kasi medyo basa pa. Diyan na lang muna. Ang dami na ng tutubi. Kikita niyo yung tutubi. May nakikita ba kayo? Parang wala. Pero ang dami tutubi dyan nalipad oh. Ayun. Oh. Napakaliwas ng araw. Sana ganito tumamaya. Andito na rin kami. Naghatid ulit ako ng pagkain. Kami nila mama. Ayan, tingnan nyo yung ulap. Grabe, Nes. Talaga naman di kami pagbigyan. So, ayan, naghahakot na kami. Naman si mama oh. Naghahakot na kami. Nadat na lang namin na ganyan na kasi nga nire-ready namin sila kaysa naman mabasa, no? Kaloka kaya. Tapos yung mga iba naman na sila, yung iba lang dyan yung nagbuhat kahapon tapos ngayon iba na naman. So ayan, nagre-ready kami si mama.
Kasi talagang grabeness dito. Tignan niyo yun, oh, yung ano, inborn na ganun na siya. O, diba? Malalakas pa rin. So, ang dami. Ilang sako yan. Nakauwi na ako. Kami pala. Pawis ako kasi tinuruan ako ng bayaw ko na mag practice ng tricycle. Pero ano lang, medyo mas ano siya kasi hindi siya natutumba. Hindi katulad ng Mio. Yung Mio kasi na alam ko naman na siya pero natakot pa ako. Ano, pula-pula yung peslak ng Marites ninyo. Kain muna kami kumain. Good evening po. Ayan, sakit ng ulo ko ngayon. So, ang tatas namin kumain. Hindi ko na rin napakita sa inyo. Nagluto ako ng ginisang sayote kasi may sobrang sayote doon na binili ng kapatid ko. Tapos, sakto merong hatay ng manok, tapos yung balon-balunan. Sarap ng ulo ko ngayon. Napagod siguro. Nagwalis din ako kanina nung nagbibilad sila. Nung aakas na. Diba Tagalog nung mag-aakas na? Basta isipin nyo na lang yung liligpit ng palay. Kasi kanina, Diyos ko marimar, kumulimlim. Tapos, edi syempre, ang Martes ninyo, aburido. Kasi pag nabasa, mahihirapan na naman na iitim yung palay. So, ano tawag dito? Para kami magagawa. Ewan ko kung may second patuyo yun. Pero medyo okay naman na. Kasi sabi naman yung nag-handle ng palay namin, okay naman. Pero siguro mas gusto niya ng medyo na. Kasi ilang oras lang siya napaarawan. I think 5 hours. Yun. Tapos dumating kami doon, nagpakain ako. Hindi ko na rin na video yung paghatid namin ng pagkain. Pero tawag dito, yung ulam nila na niluto ko kanina, nagsayang ako ng 15 gatang. Ayan, kasi marami pala sila. Buti na lang. Tapos sakto, ubos. Tapos, niluto kong ulam nila is yung kambing, sinampalukang kambing. So, pinaulam ko sa kanila. Para medyo, ayoko naman na yung, okay lang naman kaya anong ulam nila. Pero gusto ko yung medyo, sila. Kasi deserve naman nila kasi iba ang pagod sa bibilad, pagbubuhat. Lalo ang dami nun. Kaya yun. So, ayun. Ewan ko kung anong plano, kung pwede na siyang ibenta. I think pwede naman na. Kasi hindi naman, kasi ngayon may paparating na naman na bagyo po. So, kanina umulan. Buti na lang nakapag ligpit na kami. Nailagay na sa sako yung mga palay na binilad. So, yun. Sabi nung nag-handle na anak ko, wala kami swerte sa yung pagbibilad na talagang yung one time big time. Kumbaga, one time lang na bilad. May ganun talaga kasi noon naman ganun din yung nangyari nung last na nagpa-ani kami. Kasi ngayon na lang kami ulit nasa amin yung pag-aani kasi nga sila mama ang pinahandle ko noon nung time na syempre nakagastos kami nung kasal namin. Kaya sabi ko, kayo na lang muna ma. Ayun. So, yun ang nangyari. Kaya nito ulit kami. Ayun. Medyo, tawag dito. Ewan ko lang kung anong mangyayari ko, ibibenta na ba na gano'n. Tapos, ito pa, paliit yung per kilo. Nakaraan, 25 per kilo, 24. Tapos, kapon, 23. Kasi parang medyo umano kami. And then, ngayon, 21 na. Kasi nga dito, once na nag-ani na sila, syempre, sabay-sabay din nagtanim. So, sabay-sabay din mag-ani. So, parang, ayun, yung parang binibase din siguro nila. Ang dami-daming palay. Kaya, alam mo na. Kaya nung, sabi ko nga sa asawa ko, ipadil na namin kung gano'n ang mangyayari. Kasi pagpapastak pa namin, lalo paulan-ulan pa rin, ay nakakaloka. So, hindi na rin ako bago doon kasi laging gano'n yung nangyayari. Na every mag-aani kami, tag-ulan talaga, tapos yung magpapabilad, hindi ganong may time talaga na swertihan lang talaga. May time naman na buti nga din nakapag-ani na rin kasi bago dumating yung bagyo. Kasi pag dumating yung bagyo, ang person, wala. So, yun ang kinakatakutan namin. Pero, sabi nga, sugal nga diba? Parang magagawa. Kaya, thankfully, nakapag-ani din kami.
Tapos, hindi ko alam kung ano, ibalitaan ko na lang kayo kung anong mangyayari. Kasi, nandun yung mga palay namin, doon sa pinagbilitan namin, doon sa medyo labasan. So, buti nga dito na, daw, sabi nila dati, yung pinagbibilan nila ng palay, doon pa sa highway, sa mismo pinag-aantayan ko ng bus sa Punta Alamino, sa Puntang Sual, Bayan ng Sual, yun. Doon po talaga dati. E, buti na dito, may mga kalsada na, kaya hindi na kami lumalabas doon. And then, meron pang, anong tawag dito, yung thriller, yung kuliglig. Buti na lang din bumili kami ng kuliglig. Kasi kung wala yun, pahirapan na buhat-buhat ng mga nagpapalay. Siyempre, papalay, nagbibilad. Siyempre, nagbilad na sila, naghakot na sila. Ayun. Tapos bubuhat pa sila. So, parang, di ba, hassle na sa kanila. Buti na lang talaga, meron yun. So, ayun lang naman ang kaganapan. Hindi ko na rin masyadong nanat. Pasensya na kayo, medyo naging busy ang marites ninyo. Kasi yun ang ginawa ko. Parang 3 beses ako nagluto-luto na rin. Nung una, nagpakain ako ng nag-reaper ng ano namin. Siyempre, ng palay, reaper. Kumbaga, naggapas. So, dati gagapas tao. Ngayon, hindi na, na siya. Yung reaper na. So, pangalawa, yung nagbuhat ng mga palay namin na sako-sako sa kalsada. Kasi nga, yung bukid, alam mo yung mga nanonood dito noon, yung bukid namin, doon pa sa malayo-layo sa kalsada. So, yun din, malaki din yung gastos dun kasi ilang tao ang kailangan namin. And then, after nun, kanina, yun, nagpakain. Parang sila 12 sila eh. So, ayun, hindi pa rin kami nakapagpasahod kasi nga, minsan na lang daw. So, ayun. Yun lang naman po. Pasensya na kayo. Wala akong masyadong update sa live. Pero alam ko naman na yung iba dito, nag-i-stay pa rin. Sana huwag niyo pong kalimutan i-like, share, and subscribe. And hit niyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa din ako mag-upload na aking vlog. Maraming salamat po. God bless.